Good morning! Welcome po ulit dito sa ating UAP. Good morning po dito sa ating mga nanonood po na kanina pa po nakaantabay sa atin. Yung ating mga kaibigan po na galing pa sa iba't ibang groups, good morning po sa inyo. At saka yung ating mga OFW na patuloy pong sumusubaybay dito po sa ating UAP, Usapang Agrikultura, Paghahayupan at Pangisdaan. Ayan. Kaya naman po, isa na naman pong topic ang inihanda po natin sa ating mga kaibigan. At ito po ay kadalasan din pong itinatanong po dito sa atin. Kaya naman po, ito yung ating pag-uusapan ngayong umaga. 1:5 hog budget feeds, malaki pa rin ang tipid kahit taga Luzon, Visayas, Mindanao pa kayo. Yun naman. Ayan, oo. Kasi nga naman mga partner, mga kasama, dahil sa patuloy po na pagtaas ng presyo ng pagkain sa baboy, ng feeds, ay kaya naman po ang Team Atobi ay nag-develop po ng 1:5 para po makatulong dun sa ating mga kaibigan po or mga backyard farmers na nag-aalaga po ng baboy. So ano nga ba itong 1:5 hog budget feeds? Although nababanggit na natin siya dun sa ating mga previous episode at kahit dun sa farmer's talk pa natin, pero para na rin po sa kaalaman ng mga bagong viewers natin, yung mga hindi pa nakakasubok doon sa ating 1:5 hog budget feeds. Ito pong 1:5 hog budget feeds ay feeds na po talaga or pakain na talaga para sa baboy. Although ang kaibahan lang nito sa ibang mga commercial feeds is kino-combine pa rin natin to in partnership. Sinasamahan natin ito ng commercial feeds plus yung ating technology, yung Atovi, plus yung ating NBM. Oo. At saka itong 1:5 na ito is design din po ito para kapag pinakain natin dun sa ating mga alaga is wet feeding po siya. Binababad or hinahaluan natin ng tubig sa pagpapakain. At saka hindi lang ito sa mga fattening, pwede po ito sa mga barako, sa mga gits, sa mga inahin. So lahat po ng stage ng baboy, pwede nating gamitin ang ating 1:5 hog budget feeds. Ayan. Siguro yung iba napapaisip, yung karamihan, bakit ganun? Pakain na siya pero dadagdagan pa ng commercial feeds tas Atovi, NBM, di kaya mapapamahal tayo? Siguro iniisip ng iba, mapapamahal ba kaya sila kung ang dami namang additional na inputs dito. Dahil yan ang unang tinatanong, tapos yung presyo natin na magkano, tapos lalagyan mo pa ng Atovi, NBM, may commercial feeds pa, paano nga ba tayo makakatipid? Unang dating pa lang, hindi pa lang natin na-explain, hindi mahal na po, na, mahal po, magkano ang feeds ngayon? 30 plus lang. Tapos, itong hog budget feeds nyo, magkano na? Diba? Lalo na dun sa mga malalayong lugar, diba? Ay, may shipping pa kasing kasama yan So, paano na lang? Paano ba kami kikita dyan? Yes, kumbaga, ang dating sa mga baguhan at doon sa mga matagal na nag-aalaga, dahil ito yung presyuhan nila, unang dating pa lang, pag sinabi mong presyo, mahal. Paano pa kami kikita na? Kaya nga po, ito yung aming segment ngayon, yung topic namin. Ma-explain po sa inyo paano ba kino-compute yung gamit ng 1:5 at meron pa rin tayong binibigay ng mga iba-ibang concoction. So, yung isang concoction na makikita natin sa brochure, doon sa mga gumagamit na at yung mga na bibigyan po namin ng brochure para at least dito po natin makikita kung gaano tayo makakatipid. So, wag na po tayo magtagal explain na ho natin. Ayan, so makikita nyo doon sa mga may brochure na ito pong isang concoction natin doon sa table 2. So, specific po yan sa table 2. So, sa table 2, makikita natin yung batch weight. Ito yung batch weight, yung 1:5, 400 grams, and yung ating hog starter is 1,600 grams, yung ating Atovi, 5 grams, 60 grams na NBM. So, andito yung mga presyo. So, makikita natin yung presyo ng ating 1:5. Ito pa nga po yung 34 pesos na hog starter feeds. Yan po ay depende sa inyo ha. Kasi ito yung pinakamahal na nakita namin sa poultry supply. Ito po yung ating Atovi at yung ating NBM na 200 pesos per kilo. So, makikita natin dito sa concoction na to, nilagyan natin ng 3.5 liters na
tubig. Sama-sama na po yan. And then, pag ikikilo po natin yung total is 5.65 kilos. At iyan, 5.565 na yan ay good for 3 baboy na po yan sa starter stage. 3 na po ang kakakainan. Kung i-compute po natin yan sa total cost, yung 50 pesos times 400 grams is 20 pesos. So, paano nakuha yon? Yung 0.4, i-times nyo lang sa 50. 20 po ang lalabas dyan. And then, yung ating 34 na feeds, i-times nyo lang po yan sa 1.6 times 34, 54.40 ang lalabas. And then, doon din po yan doon sa mga sumusunod. So, hindi na natin na-explain lahat. Basta ang total po nan is 88.93 doon sa total cost ng ating concoction na 5.65. So, syempre, yung tubig, hindi na natin isasama yung, ang sinuma total lang po natin, yung mga solid, yung mga dry feeds lang. Yes. So, 88.93, yung total feed cost per day po yan. Kung i-divide natin yan sa 3 heads, kasi 3 ang makakakain nito, magkakaroon lang tayo ng 29.64 pesos per kilo. So, tingnan nyo na lang po yung diferensya nandito sa 34. So, para ma-explain po natin ng tama, tingnan natin yung slide 2. Ito po, kung sa commercial feeds ang babasihin natin, pure commercial feeds ang inyong pinapakain. So, yung hog starter feeds, normally kasi starter is kumakain niya ng 1 kilo, so 1.5 kilos. Pero nilagay lang po natin sa range na 1.3. 1.3 kilos per day per head po yan. So, yung ating price ng feeds is 34. I-times po natin yan sa 3.9. Bakit 3.9? Kasi yung 1.3 na yan, sa isang heads lang yan. Ang ipapakain natin is dito sa total heads na 3.9. So, 3 alaga. Kasi doon sa pinakita natin, doon sa concoction na table 2, 3 baboy na ang mapapakain nun. So, dito, para specific tayo, para mas maintindihan natin, 3.9 doon sa commercial feeds na ipapakain natin sa 3 heads na baboy. So, ang total po nan, 34 pesos times 3.9 is 132.60 ang magagastos natin per day per 3 baboy. Kung i-divide natin yan sa 3, magkakaroon ng 44.20 per head. Per head yan, ha? Sa isang baboy lang. Kung i-compare natin against 1:5 at saka yung pure commercial feeds, ayan, so makikita natin yung comparison. So kanina, yung sinasabi natin per head, yung 1:5 na per head is gagastos lang tayo ng 29.64 versus doon sa ating commercial feeds na 44.2. Yan po ay per head, ha? Per head. So, yung difference na 44.2 minus 29.64 is 14.56 per day per head. Yan ang magiging savings natin sa isang baboy. Okay. Kunin natin yung magiging savings natin per 30 days. So, 14.56 times 30 days is 436.80 in 30 days. Yan ang magiging savings mo para sa isang baboy. Pero kung alaga mo ay 3 baboy, i-times mo lang to sa 3, ito ang magiging savings mo. 1,310.40 sa 30 days. Sa isang buwan po yan. So, yan po lumalabas na ang laki na magiging savings natin. Kumbaga, makakabayad na tayo sa ating ilaw sa tubig. So, hindi na natin yan kukunin doon sa ating magiging profit natin. Kung ang laki na magiging savings natin, how much more kung yung 34 pesos na commercial feeds ay mas mababa pa. So, hindi lang ito magiging savings natin. Ayan. So, kung ang tinatanong nyo po is malaki. Dahil nagsiship, di ba? Kunwari, sabi, Mindanao area ako. Naku, ang mahal niyan. Mahal ng shipping dyan. Paano kaya yun? May kikitain pa ba? Kaya po sinabi natin na Visayas, Mindanao, actually po, yung ating 1:5 ay nakakaabot po yan ng Mindanao at saka Bisaya. Paano?
kasi pinapabas. Gumagamit tayo ng mga carrier. Mga cargo. Cargo Yan. na ginagamit is yung Capex. Yes. So, syempre, charge po sa inyo yung ating magiging freight fee doon. So, sasabihin nyo, ay, magkano pa ang magagastos natin? Kaya pa, may isa pa rin tayong computation. Sasamahan po natin ng freight cost. Ayan po. So, ito po ay doon sa table 2 po ulit natin kinuha. Makikita po natin, sa 50 kilos na 1:5 kasi, nagkakahalaga yan ng isa bag na 2,500. Kung ipapadala po natin yan sa Visayas, Mindanao, normally po, ang bus fee o yung Capex po natin, doon na lang po tayo lumugar sa pinakamataas. Kasi nagpapabas din tayo eh. So, gumagastos tayo ng 1,950. So, yung 1,950, i-plus po natin dito sa 2,500 na cost ng 1:5, ang total po nan is 4,450. So, paano natin makukuha yung per kilo nito? I-divide lang po natin yung 4,450 sa 50 kilos na 1:5. At yan ay magkakaroon ng 89 pesos per kilo. Yes. So, sasabihin nyo, ako, ang mahal naman per kilo na yan. 50 na nga, ang mahal na nga eh. So, 89 pa. So, titingnan po natin, ilalagay po natin doon sa concoction natin sa table 2. Katulad kanina na computation, yung 89, ita-times nyo lang sa 400 grams, may 35.60. And then, yan po, isusuma total po natin lahat. Ita-times nyo lang po iyan. Yan po yung magiging outcome doon sa magiging total. So, ang total po nan is 104.53 sa total cost ng 3 baboy. Kasi yung concoction natin is good for 3 baboy. So, yung 104.53 na yan, i-divide ulit natin sa 3, magkakaroon ng 30.84 pesos. Per head po yan. Tama? Yes. Ayan. Per head per day. Per head per day. Tingnan po natin doon sa table 2. Doon sa pinakita natin kanina, doon sa walang bus fee, total po yan, magkakaroon tayo ng 132.60. Kasi nga, pure commercial feeds po yan. So, meron ulit tayong 44.20, di ba? Yes. So, makikita mo, may diferensya pa rin. Kasi kanina is 34.84. Tapos, using commercial feeds, may 44.20. So, tingnan natin yung diferensya kung meron pa rin tayong kikitain or magiging savings. Ito po yung magiging summary natin. Yung 1:5 using my bus fee is 34.84. So, doon sa using pure commercial feeds is 44.20. Yung difference na 44.20 sa 34.84, meron kang difference sa 9.36 per day per head. So, malaki pa rin. Yes. Diba? Masasave ka pa rin. I-times mo yan sa 30 days, meron kang 280.80 sa 30 days per head. So, yan yung magiging savings mo sa isang ulo lang. Pero kung iyan ay 3 heads na baboy, meron kang savings na 842.40 sa 30 days. Masama ba yan? Di na. O, diba? O kanina medyo malaki-laki dahil walang bus fee yun. Kumbaga, pipick upin mo dito o bibili ka direct po sa amin. Pero kung yung 34.84 na to, baba pa yan. Kasi pag sa cargo po, mas less yung ating wala pang 1,000, wala pa nga 900 per 800 pa lang. So, computing nyo po yan. Yung ibinigay kong computation, ganun po yung gawin nyo. Makikita nyo po yung difference. Kasi tayo po, sa totoo lang po, kasi yung iba, hindi na nagko-compute. Makikita lang nila by mind lang. Yung difference lang ng, yung presyo lang doon mo titignan. Pero kung susumahin mo at i-compute po natin, katulad po nito, is makikita nyo pa rin na malaki pa rin yung magiging savings na yan. Yan po ay 3 concoction. At yung iba, gumagawa ng sarili nilang concoction. At ganito po yung computing natin. Lalabas pa rin po na malaki ang magiging tipid pa rin natin sa pagpapakain. Lalo na, Miss Ana, kapag sila mismo yung mag-mix ng sarili nilang feeds, tapos using 1:5. Kung dyan sa pinakita natin malaki na, mas malaki pa po ang makukuha nyo. Yes. Oo. Halimbawa, kasi merong mga times na nagbibigay tayo ng free formulation, nagpapa-formulate sila.
And then yung formulation na yun, mas mababa doon sa 34 pesos. And then, pwede pa rin kayong gumamit ng 1:5, mas bababa pa rin yung inyong feed cost. Yes. Ayan. Tsaka in terms naman sa preparation, hindi na kagaya dati dahil modified na rin yung ating 1:5. Hindi kagaya dati na mag-iintay ka pa, ibababad mo. Ngayon, pwede nang pagka-mix nitong mga 1:5, yung commercial feeds plus yung Atobi at NBM. Pagkahalo natin sa tubig, pwede na siyang instant na ipakain sa baboy. Yes. Hindi mo na kailangan. Pero okay pa rin naman na pwede pa nasa rin naman kanila pa silang naman yung kung pwede nilang ibabad, okay pa rin naman ibabad. Basta nasa preference nyo po yan. Yan. Ito, tanong galing kay Sir Pen Bia Gonzalez. Sabi, panghag lang po ba yan or pwede rin sa mga manok? Asking lang po. Salamat. Actually, natry po natin yan doon sa ating mga manok, sa broiler, pero iba po yung naging, iba pa yung naging outcome, kaya hindi rin masyado natin ina-advise na Kasi iba yung requirement kasi ng manok nila para ng sa manok. baboy. Lalo na po sa broiler, pero sa mga free range, pwede po natin yung gamitin. Kasi ang free range kasi, hindi naman kasi namimili, hindi katulad ng broiler, talaga sila nakadesign na ito yung papakain mo, iba yung sistema nila, at hindi sila, kasi na-try na natin, hindi sila pa pwede din sa wet feeding Yes, So, yung mga free range, pwede sila wet feeding. Kasi nga, di ba, naggagayat-gayat tayo na kung ano-anong meron tayo, and then nilalagyan natin ng tubig. Ayan, pwede po nating isama. At iisipin nyo po, o itatanong nyo na, pwede lang ba yan sa commercial feeds? Hindi po. Pwede kung anong meron kayo na mais, dara, kopra, soya, pwede po nating idagdag po yan. Kung anong mga nakapaligid sa ating mga gulay, mga tricantera, azola, pwede natin i-add on doon. At yan po, ay mas lalong makakatipid tayo sa feed cost. So, napaka-flexible ng ating 1:5. Kung sa hindi siya nakalimit doon sa isa lang. Kundi, yan ay pwede kayo mismo mag-adjust, kayo mismo mag-experiment. Basta ang tatandaan nyo lang po kung ano yung edad ng inyong baboy, yun din po yung dapat yung commercial feeds, kung commercial feeds yung ipapartner nyo, yun din po yung ihahalo nyo. Yes. Kumbaga, kung starter stage, starter feeds ang inyong gagamitin ng commercial feeds. Kung hog grower feeds. Kung lactating or lactating breeder feeds ang gagamitin natin. Yes. Pero yung 1:5, isang klase lang. Yes. Opo. Ay, sana po ay mas naintindihan natin, naklaro po tayo ng konti. Pero hindi yung konti, madami. Para at least andito na po yung ating computation, pwede nyong balikan kung kayo po ay ngayon lang po nakakapanood. Lalo na po dun sa mga nagtatanong po sa amin palagi na makakatipid ba kami dyan. So yan po, kaya po kami nag-topic ng ganito para po sa inyo. Para mas maunawaan nyo po, mas maintindihan nyo po kung mas makakatipid po ba kayo or hindi. So, yan na po yun. At saka itong mga sample concoction natin, as guide lang din naman. So, pwede pa rin kayong mag-adjust dito. At saka, may mga iba nga nagtatanong sa atin, ano bang mas effective dyan? Yung table 2, table 1, or table 3? Kung bagay, yung 50-50 concoction, 70-30, 80-20. Actually, hindi naman tayo makakapagdikta sa kanila kung ano yung magiging applicable doon sa inaalagaan nila. So, maobserbahan nyo naman yun kasi depende pa rin doon sa kanilang feeds na gagamitin. Siyempre, yung sa management din nila. At saka, siyempre, yung metabolism ng baboy, iba-iba rin yan. So, kumbaga, magta-try lang talaga sila at ma-observe nila kung ano yung mas magiging applicable or ano yung magugustuhan ng kanilang mga alagang baboy. Yun. Meron din po tayong good news po. Galing po to kay Sir Florante Paule. Sabi niya po, good morning po. Gusto ko lang ibalita sa inyo na dahil sa paggamit ko ng Atobi, ay nakapaglagay ako ng integrated aquaponic mini poultry farm dito sa aking bahay, na mga kabahayan ang mga nasa paligid ko at along the highway going to Olongapo. Ang batch ng alaga kong 45 days chicken ay nasa 24 batch. Dahil weekly ay bumibili ako ng sisiw at mayroon akong 7 set ng kulungan na may capacity na 50 pieces. Chicken, yan. Thanks sa Atobi, walang langaw at amoy. Yun po yung sabi ni Sir Florante. Yan. Congrats po, sir. Yes, sir. Good morning po. Sana po ay nanonood po siya ngayon. At sana po ay makapasyal din po kami dyan sa inyo. Oo, at saka maraming ding salamat dun sa mga ating user at yung gagamit pa na parang hindi po sila nag-aatubili na magbigay ng info doon sa mga kung ano yung nararanasan nila using our technology. Kasi yun naman
po talaga, ang design po kasi ng technology namin is para makatulong po doon sa ating mga backyard farmers na may mga problema po sa kanilang pag-aalaga, sa amoy ng dumi ng mga alaga nila. So, yung makatulong po sa ating mga farmers. At saka yung kagandahan nito, yung ating mga user, hindi po sila madamot. Yes, kasi actually po, yung minsan yung aming binibigay na tip po sa inyo, sa kanila po mismo nanggagaling, kaya isineshare din po namin sa inyo. Actually nga, nung Thursday, may pumunta po dito, taga Samar. Actually, gumagamit siya ng 1:5. So, ang alaga niya pong baboy is nasa 50 heads na fattening. Then, 1:5 nga po yung ginagamit niya. Sabi niya, maganda daw yung result ng 1:5 sa kanya. Yes. Yun yung feedback niya po dito. Sayang nga lang po at hindi pa natin siya masyadong Pero sabi niya naman, pag nag-harvest na siya, magbibigay pa rin po siya ng information sa atin. Salamat po. Salamat po. Ayan, galing kay Sir Junjun Galvez. Napakagandang paliwanag po. Maraming salamat po. Ayan. Thank you rin, sir. Salamat po. Ayan. So, ayan, kung may mga questions po kayo at hindi po kayo umabot sa ating airing, pwede pa rin kayong kumontak sa amin at mag-message sa aming mga official accounts. Yes po. Ito po yung ating mga contact number, 0939-917-2858, 0917-540-8887, at 0917-502-1007, 0917-875-4262. At yung ating landline po, 8842-3003. Ayan. At syempre, pwede rin kayong direct na mag-message sa amin dito sa aming Facebook page, Atovi Nanotechnology. At nariyan po lagi ang Facebook group na Livestock Agri-Aqua Troubleshooters Organization or yung LATO. So, ito po ay Facebook group na contact point ng mga farmers at would-be farmers sa larangan po ng paghahayupan, pangisdaan at paghahalaman. So, lahat po ay welcome dito. Yung may mga ibinibenta pong produce nila. So, may mga fattening po kayo dyan na gusto nyo ibenta, i-post nyo lang po dito at malay nyo po ay makatagpo kayo ng mga members na naghahanap din po ng kanilang mabibilhan na pagsisimulang alagaan. So, ayan. So, may mga questions po, i-post nyo rin po ang inyong mga tanong at may mga sasagot po sa inyo dito. At syempre po, huwag niyong kalimutang i-visit ang aming website, www.atovinanotechnology.com. So, nandyan po yung mga information tungkol sa technology at iba pa naming products. So, may mga questions po kayo. Open pa rin po ang aming forum section at i-post nyo lang din po ang mga questions po ninyo at may mga sasagot po sa inyo dito. Ayan, so wag niyo pong kalimutang i-visit yung YouTube channel natin na Team Atovi. Lahat po ng ating mga discussion noon pa, yung ating Farmer's Talk at yung UAP, makikita niyo po dyan. So, may mga comment section po dyan. Pwede po kayo mag-comment at may sasagot po sa inyo. Yes. At syempre, wag niyong kalimutang mag-subscribe. Yes. At wag niyo din po kaming kalimutang i-follow. Nako, yung sa amin TikTok. Ano po, i-follow niyo po kami dyan at antabayanan niyo lang yung mga darating po namin, mga upload na video dyan. At saka, syempre, malapit na mag-Christmas. Oo. Itatanong natin kung, kailan pa ulit ba tayo makikita. So, antabayanan check nyo lang po yan. So, Merry Christmas, advance po sa Merry inyo. Christmas. Merry Christmas. Ayan, at kung wala na po, ay pansamantala po kaming magpapaalam po sa inyo at magkita-kita po ulit tayo sa susunod po naming live streaming dito po sa UAP, Usapang Agrikultura, Paghahayupan at Pangisdaan. At hanggang sa muli, Team Atovi will continue to educate, share, and inspire others. Bye-bye!